Ang malamig na tinig ng isang lalaki ang pumunit sa sagradong katahimikan sa loob ng kwarto. Narito na ang huling mga dokumento, Miss Reyes, at ang tseke na nakapangalan sa'yo ayon sa ating kasunduan. Pero hindi nakikinig si Althea. Ang buong mundo niya ay nakasiksik sa maliit na bulto ng laman na yakap-yakap niya ngayon. Si Luna, ang bunso sa tatlo. Napakaliit ng mga daliri nito, mahigpit na nakakapit sa daliri niya, na para bang ayaw na siyang pakawalan. Naamoy ni Thea ang pinaghalong amoy ng gatas at sanggol, isang amoy na gusto niyang ikulong sa kanyang alaala habang buhay. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, tumama sa malambot na pisngi ng sanggol. Ang anak ko, dahan-dahan niyang inilipat ang kanyang tingin sa dalawa pang anghel na mahimbing na natutulog sa isang bassinet sa tabi ng kanyang kama. Si Liam at si Lucas, ang kanyang mga prinsipe. Perpekto sila. Bawat isa sa kanila ay isang piraso ng kanyang puso. Miss Reyes? Napalingon si Thea sa abogado, isang lalaking nasa edad 40 na walang emosyon ang mukha. Sa likod nito, nakatayo ang ama ng kanyang mga anak, si Dr. Rafael de Leon. Nakatayo ito na parang isang estatwa, matikas sa suot nitong mamahaling suit. Pero ang mga mata nito ay kasing lamig ng operating room kung saan ito nagtatrabaho. Walang bakas ng saya, walang bakas ng pagiging isang bagong ama. Tanging ang aura ng isang negosyanteng katatapos lang ng isang transaksyon. Tapos na ang serbisyo mo, Althea, sabi ni Dr. De Leon. Ang bawat salita ay tila patalim na tumatarok sa dibdib ni Thea. Pirmahan mo na ang mga yan para matapos na tayo. Inabot ng abogado ang isang folder at isang ballpen. Sa tabi nito, sa maliit na mesa, ay isang sobre. Nakasilip sa loob nito ang isang tseke. Nakita ni Thea ang mga numero, isang halagang hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Sapat na para ipagamot ang nanay niya, bayaran ang lahat ng utang nila, at magsimula muli. Ito ang dahilan kung bakit siya pumayag. Pero ngayon, habang tinitingnan niya ang mga mukha ng kanyang mga anak, parang wala itong halaga. Napatingin siya mula sa tseke, pabalik sa mga sanggol. Ang kapalit ba ng kaluluwa niya ay ang mga numerong nakasulat sa papel na ito? Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang ballpen. Bago pa man niya ito maitapat sa papel, isang matamis ngunit mapanlinlang na bango ng pabango ang pumuno sa hangin. Bumukas ang pinto. Isang babae ang pumasok na tila pag-aari nito ang buong ospital. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting bestida at ang bawat hakbang nito ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang mukha ay pamilyar. Ang mukhang laging nakikita ni Thea sa mga society magazine. Si Isabella Montenegro, ang dating asawa ni Dr. De Leon. "Oh, Raph, darling," sabi ni Isabella. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may bahid ng panunuya. Lumapit ito kay Rafael at humalik sa pisngi nito. "You didn't tell me." Ito na pala siya. Ang mga mata ni Isabella ay maingat siyang sinuri mula ulo hanggang paa, na para bang si Thea ay isang gamit na binili sa isang tindahan. May ngiti sa labi ni Isabella, pero hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Thea na nanliit siya. Bigla niyang naramdaman ng pagod mula sa panganganak. Ang gusot sa suot niyang hospital gown, ang gulo ng kanyang buhok. Sa harap ni Isabella, siya ay isang basahan. Hindi nagsalita si Rafael. Hinayaan lang niya si Isabella na umarte na parang reyna sa kwartong iyon. "So, these are the babies," sabi pa ni Isabella. Sumilip ito sa bassinet. "They look healthy. Good job." Ang tono nito ay parang pumupuri sa isang alagang hayop na matagumpay na nanganak. Hindi na nakatiis si Thea. Mahigpit niyang niyakap si Luna. "Anong ginagawa mo dito?" tanong niya. Ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Ngumiti lang si Isabella bago bumaling kay Rafael. "Well, someone has to be a mother to them, right? At dahil wala namang plano si Miss Reyes na maging parte ng buhay nila,
Nag-init ang mga mata ni Thea. Hindi yan totoo, hindi ba? Tanong ni Rafael sa unang pagkakataon. Ang lamig sa boses nito ay mas matindi pa kaysa kanina. May kinuha itong isang piraso ng papel mula sa bulsa ng kanyang coat. Isang sulat kamay na liham. Inihagis niya ito sa kama ni Thea. Basahin mo. Kinuha ni Thea ang sulat. Pamilyar ang sulat kamay. Ito ang klase ng pagsulat na ginagaya niya noong high school para maging maganda tingnan, pero hindi sa kanya ang mga salita. Gagamitin ko ang perang ito para palakasin ang sarili ko, at pagdating ng araw, babalikan ko kayo. Babawiin ko ang mga anak ko, kahit magkano pa ang halaga nila. Nanlaki ang mga mata ni Thea. Hindi ako ang sumulat nito. Bulong niya. Tumingin siya kay Rafael, nagmamakaawa. Sir, maniwala po kayo. Hindi sa akin galing yan. Talaga ba? Sabi ni Rafael, at sa isang iglap na wala ang kontroladong lamig sa mukha niya at napalitan ito ng purong galit. Ang galit na yon ay tila nagmula sa isang malalim at madilim na lugar. Pagkatapos mong kunin ang pera ko, ito pa ang binabalak mo? Ang gamitin ang mga anak ko laban sa akin? Akala ko ba kailangan mo ng pera para sa nanay mo? O baka naman isa lang yang palusot para makapasok ka sa pamilya ko? Hindi po totoo yan, sigaw ni Thea. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Isang bitag yan. Pakana niya to. Itinuro niya si Isabela. Tumawa lang si Isabela. Ako? Bakit ko naman gagawin yan? I'm just here to support Raf. Pero hindi na nakikinig si Rafael. Ang nakikita lang niya ay ang isa na namang babaeng sinusubukan siyang lokohin. Ang isa na namang babaeng pera lang ang habol. Ang sugat ng nakaraan ay biglang bumuka. Wala na akong pakialam sa mga palusot mo, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. Tumingin siya sa dalawang security guard na tahimik na pumasok sa kwarto. Palabasin siya. Isang simpleng utos, pero para kay Thea, iyon ay isang hatol ng kamatayan. Hindi, sandali lang. Sigaw niya habang papalapit ang mga gwardiya. Ang mga anak ko, pakiusap, hayaan ninyo akong magpaalam. Sinubukan niyang yakapin ng mahigpit si Luna, pero isang gwardiya ang marahang kumuha sa sanggol mula sa kanyang mga bisig at maingat itong inilagay sa basinet. Sir, pakiusap, pagmamakaawa niya kay Rafael. Huwag ninyong gawin to. Pero hindi na siya tiningnan ni Rafael. Nakatalikod na ito, nakatingin sa labas ng bintana, na parang wala na siyang halaga. Naramdaman ni Thea ang magaspang na mga kamay na humawak sa kanyang braso. Sa pilitan siyang itinayo mula sa kama. Bitiwan niyo ako, mga anak ko. Patuloy siyang sumigaw habang kinakaladkad siya palabas ng pinto. Ang huling nakita niya ay ang mapanuyang naman na ngiti sa mga labi ni Isabela at ang likod ng lalaking nagmamay-ari ng kanyang mga anak at ng kanyang nawasak na puso. Sumara ang pinto nang may malakas na kalabog. Naiwan si Tiang nakaluhod sa malamig na sahig ng pasilyo, mag-isa. Mula sa loob ng kwarto, narinig niya ang sabay-sabay na pag-iyak ng tatlong sanggol. Umiiyak sila. Tinatawag nila siya, pero wala na siyang magawa. Ang tanging nagawa niya ay umiyak kasama nila. Ang kanyang mga hikbi ay naging isang walang saysay na panaghoy sa gitna ng isang ospital na walang puso. 5 taon. 5 taon nang nakabibiging katahimikan sa loob ng mansyon ng mga De Leon. Ang tanging maririnig sa malawak na dining hall ay ang mahinang kalansing ng mga kubyertos sa mamahaling plato. Isang tunog na masyadong malakas sa katahimikang bumabalot sa hapagkainan, isang katahimikang hindi kayang basagin kahit ng presensya ng 3 batang makukulit. Pinagmasdan ni Rafael ang kanyang mga anak. Si Liam, ang panganay, ay seryosong hinihiwa ang kanyang pagkain. Isang maliit na bersyon niya. Si Lucas naman ay palihim
na sinusundot ang pagkain sa plato ng kakambal. At si Luna, ang kanyang kaisa-isang prinsesa, ay tahimik na nakatitig sa kanyang plato. "Luna baby, why aren't you eating?" Ang boses ni Isabela ang bumasag sa katahimikan, malambing, puno ng pag-aalala. Ang perpektong boses ng isang ina. Napatingin si Luna sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng inosenteng pagtatanong. "Mommy Belle, where is our real mommy po?" Napatigil sa pagnguya si Rafael. Nahigpitan niya ang hawak sa kanyang tinidor. Ito na naman. Ang tanong na pilit niyang iniiwasan. Ang tanong na sa tuwing lumalabas sa bibig ng isa sa kanyang mga anak ay nagdudulot ng kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Nakita niya kung paano nagbago ang mukha ni Isabela. Isang perpektong pagbabago mula sa isang masayang may bahay patungo sa isang babaeng may malungkot na nakaraan. Hinawakan nito ang kamay ni Luna. Ang kanyang mga mata ay nagmistulang nagbabadyang lumuha. "Oh, sweetie," malungkot na sabi ni Isabela. "We've talked about this, haven't we? Your real mommy, she's an angel in heaven now. But why did she go to heaven so early?" Tanong naman ni Lucas, na ngayon ay nakikinig na rin. Ngumiti si Isabela ng isang malungkot na ngiti. Isang ngiting sanay na sanay ng gawin ni Rafael. Because sometimes, people make wrong choices. She loved money more than anything else. She chose to leave you and your papa, and God had to take her para hindi na niya kayo masaktan pa. Isang perpektong kasinungalingan. Isang kwentong paulit-ulit ng ikinikintal ni Isabela sa isipan ng mga bata sa loob ng 5 taon. At sa bawat pagkakataon, napapansin ni Rafael ang halos hindi makitang kislap ng tagumpay sa mga mata nito. Hindi nagsalita si Rafael. Ipinagpatuloy niya ang pagkain. Pilit na hindi ipinapahalata ang pagkainis na gumuguhit sa kanyang panga. Hindi niya gustong aminin, kahit sa sarili niya, na may isang parte sa kanya na nagdududa. May isang maliit na tinig sa kanyang isipan na nagsasabing mali ang lahat ng ito. Pero paano siya magiging mali? Nakita niya ang ebidensya, ang sulat, ang mga salitang isinulat ng babaeng iyon. Althea Reyes, ang pangalan ay nagdulot ng biglaang pag-igting ng kanyang mga kalamnan. Pinilit niyang burahin ang alaala. Ang kailangan niyang paniwalaan ay ang bersyon ni Isabela. Mas madali, mas hindi masakit. Ang maniwala na siya ay biktima ng isang sakim na babae ay mas katanggap-tanggap kaysa sa ideyang siya ay naging isang halimaw na nagkamali ng husga. Pagkatapos ng hapunan, dumiretso si Rafael sa kanyang study. Ang kanlungan niya, ang lugar kung saan ang lahat ay may lohika at kaayusan. Binuksan niya ang isang drawer sa kanyang mesa at kinuha ang isang lumang folder. Sa loob nito ay ang kontrata, mga legal na dokumento at ang isang piraso ng papel na naging batayan ng kanyang desisyon. 5 taon na ang nakalipas. Ang sulat. Pinagmasdan niya ang pagkakasulat, bahagyang pakiling, medyo bilugan. Isang sulat kamay ng isang simpleng babae, pero ang mga salita ay puno ng lason. "Babalikan ko kayo. Babawiin ko ang mga anak ko, kahit magkano pa ang halaga nila." Ibinagsak niya ang papel sa mesa. Ito ang katotohanan. Ito ang ebidensya. Dapat ay sapat na ito. Ngunit isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang alaalang pilit niyang kinakalimutan. Flashback. Gabi bago manganak si Althea. Napadaan siya sa kwarto nito at narinig niya itong may kinakausap. Akala niya ay kausap nito sa cellphone. Pero nang sumilip siya, nakita niya itong nakahawak sa malaki nitong tiyan. Marahang hinahaplos ito habang kumakanta ng isang uyayi. May mga luha sa mata nito, pero may ngiti sa kanyang labi. Isang ngiti ng purong pagmamahal. Mabilis na ipinilig ni Rafael ang kanyang ulo na para bang kaya niyang itaboy ang alaala. Hindi. Isang magaling na aktres lamang ang babaeng iyon. Iyon lang iyon. "Darling?" Pumasok si Isabela sa study
Dala-dala ang 2 kopita ng wine. I thought you might need this. Masyado kang naprajeni. Inabot niya ang 1 kopita kay Rafael pero hindi ito tinanggap ng doktor. May kailangan ka? Malamig niyang tanong. Hindi natinag si Isabela sa lamig ng kanyang boses. Ngumiti lang ito. Actually, yes. I was thinking, malapit na ang anniversary ng foundation ng hospital. We should host a grand charity ball here at the mansion. It would be good for your image. For our image. Tumingin si Rafael sa kanya. Sa likod ng matamis na ngiti, nakita niya ang totoong hangarin nito. Ang pagpapakitang gilas, ang pagkakataon na ipamukha sa lahat na siya. Si Isabela Montenegro, ang reyna ng St. Michael's Medical Center, ang reyna sa buhay ni Dr. Rafael De Leon. I'm busy, Belle. Ayusin mo na lang yan kung gusto mo. But don't involve me, sabi niya, bago ibinalik ang atensyon sa mga papeles sa kanyang mesa. Isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Isabela. Isang mabilis na pagdaan ng inis bago ito muling ngumiti. Okay, darling. Whatever you say, I'll handle everything. Lumabas ito ng kwarto at naiwan si Rafael sa katahimikan. Isang katahimikang mas malala pa kaysa kanina. Isang katahimikang puno ng mga tanong na ayaw niyang sagutin. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tunog na tila pumunit sa kortina ng gabi. Nakita niya ang pangalan ng head nurse ng pediatric ER ng St. Michael's. Agad siyang kinabahan. Sinagot niya ang tawag. Yes, Lorna? Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig at puno ng pagmamadali. Doc, si Luna po. Isinugod dito sa emergency room. She collapsed. Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Rafael. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng pagkaini, ang lahat ng pader na kanyang itinayo ay biglang nawalan ng halaga. Napatayo siya, ang silya ay tumumba sa kanyang likuran. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. I'm on my way. May mga gabing mas mabigat kaysa sa iba. Para kay Althea Reyes, ang bigat ay hindi nagmumula sa pagod ng 12 oras na shift. Nagmumula ito sa bigat ng 5 taon na pamumuhay sa anino ng sarili niyang mga anak. Inayos ni Thea ang kumot ng isang batang pasyente sa pediatric ward. Isang ngiti ang ibinigay sa kanya ng bata bago ito muling pumikit. Ngumiti rin si Thea, isang namangiting pilit at malungkot. Sa bawat batang inaalagaan niya, ang mga mukha ni Liam, Lucas at Luna ang nakikita niya. Ito ang dahilan kung bakit pinili niya ang St. Michael's. Ito ang dahilan kung bakit tiniis niya ang lahat para makapasok dito kahit bilang isang ordinaryong nurse lang. Para sa mga pagkakataong makikita niya sila mula sa malayo kapag may check-up ang mga ito. Isang sulyap, isang dinig sa kanilang mga halakhak. Iyon lang sapat na. Isang masakit na paalala na humihinga pa siya. Narinig mo na ba? Ang bulong ng 2 nurse sa station ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang alin? Yung anak ni Dr. De Leon. Yung bunso, yung babae. Isinugod kanina sa ER. Bigla na lang daw nag-collapse sa bahay nila. Nabitawan ni Thea ang hawak niyang chart. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay halos hindi niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong ng dugo sa kanyang mga tainga. Si Luna. Parang may humablot ng hangin mula sa kanyang mga baga. Nanlamig ang kanyang mga kamay at naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Okay ka lang, Thea? Tanong ng isang kasamahan. Napansin ang bigla ang pamumutla niya. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan niyang pinulot ang chart. Ang kanyang mga galaw ay parang makina. Excuse me? Bulong niya bago mabilis na naglakad palayo. Palayo sa mga nag-uusisang tingin. Nagpunta siya sa pinakamalapit na supply closet at isinandal ang sarili sa pinto. Doon, sa dilim, hinayaan niyang bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang anak ko, ang prinsesa ko,
Anong nangyari sa'yo? Isang desperadong panalangin ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi siya mapakali. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Lumabas siya ng closet, pinunasan ang kanyang mga pisngi, at nagpanggap na normal ang lahat. Naglakad siya papunta sa area, malapit sa pediatric ICU. Mula sa malayo nakita niya sila, si Dr. Rafael De Leon at si Isabela. Nakatayo si Rafael, nakasandal sa pader, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang tindig na laging puno ng kayabangan ay biglang nawala. Ang nakikita ni Thea ngayon ay isang ama na natatakot. Sa tabi niya, si Isabela ay may kausap sa cellphone. Ang boses ay iritado, na para bang ang pagkakasakit ng bata ay isang abala sa kanyang mga plano. Biglang bumukas ang pinto ng ICU at lumabas si Dr. Alcaraz, ang pinuno ng pediatrics. "Raf," sabi nito sa isang seryosong tono, "the results are back. It's aplastic anemia, a very aggressive case. Her bone marrow is failing." Narinig ni Thea ang bawat salita. Ang bawat salita ay isang suntok sa kanyang sikmura. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Rafael. Ang boses ay basag. "She needs a bone marrow transplant immediately. We've already started searching the National Registry, but the odds are slim. Ang pinakamagandang pag-asa natin ay isang kamag-anak." "Test me. Test us." Mabilis na sabi ni Rafael, itinuro ang sarili at si Isabela. Umiling si Dr. Alcaraz. "We did. Neither of you are a match. We need to find the biological mother. She's our best hope." Nakita ni Thea kung paano nagkatinginan si Rafael at Isabela. Nakita niya ang gulat at pag-aalala sa mukha ni Rafael at ang purong takot sa mukha ni Isabela. Alam na ni Thea ang kailangan niyang gawin. Hindi na siya nag-isip pa. Walang pag-aalinlangan. Tumalikod siya at halos takbuhin ang pasilyo papunta sa laboratorio ng ospital. "Kailangan kong magpa-test," sabi niya sa medtech na naka-duty. Sinisikap na kalmahin ang kanyang boses. "For HLA typing, para sa bone marrow donation." "Para kanino po, ma'am?" tanong ng medtech habang inihahanda ang karayom. Nag-aalangan si Thea. Kung sasabihin niya ang pangalan ni Luna, kakalat ang balita. Mahahanap siya ni Rafael, pero wala siyang pakialam sa mga yon ngayon. Para kay Luna De Leon. Nakita niya ang pagtataka sa mukha ng medtech, pero wala na itong sinabi. Naramdaman ni Thea ang matalim na kirot ng karayom sa kanyang braso, pero wala iyon kumpara sa kirot na nararamdaman ng kanyang puso. Pagkatapos ang paghihintay, ang bawat minuto ay parang isang oras. Ang bawat oras ay parang isang habambuhay. Bumalik siya sa kanyang station, pero ang isip niya ay lumilipad. Hindi siya makapag-focus sa trabaho. Ang tanging nasa isip niya ay ang resulta. "Panginoon, pakiusap. Hayaan ninyo akong maging tugma sa kanya. Hayaan ninyong iligtas ko ang anak ko." Makalipas ang ilang oras na parang walang katapusan, tumunog ang telepono sa nurse's station. Sinagot ito ng head nurse. "Thea Reyes? Yes, she's here. Yeah, sige, I'll tell her." Ibinaba ng head nurse ang telepono at tumingin kay Thea. "Pinapatawag ka ng lab. May resulta na daw." Tumayo si Thea. Ang kanyang mga binti ay parang gelatin. Bawat hakbang pabalik sa laboratorio ay isang pakikibaka. Ang medtech ay naghihintay sa kanya. May hawak na isang sobre. Inabot niya ito kay Thea nang walang salita. Nanginginig ang mga kamay ni Thea habang binubuksan ito. Binasa niya ang mga teknikal na salita na hindi niya halos maintindihan, pero sa dulo ng papel, may mga salitang nakasulat sa malalaking letra. Malinaw. Tiyak. Match. Probability 100 perfect match. Napahawak si Thea sa pader para suportahan ang sarili. Isang malakas na emosyon ang bumuhos sa kanyang pagkatao. Isang halo ng kaluwagan, saya, at purong pag-asa. Naililigtas niya ang kanyang anak. Iyon lang ang mahalaga. Samantala, sa labas ng ICU,
Si Dr. Alcaraz ay nagmamadaling lumapit kina Rafael at Isabela. Ang kanyang muka ay hindi na kasing bigat ng kanina. May kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. May milagro, Dr. De Leon. Sabi niya, hindi maitago ang pananabik sa kanyang boses. Nakahanap kami ng isang perfect match. Napabuntong hininga si Rafael, isang hininga ng laking pasasalamat. Sino? Sino siya? Nasaan siya? Sunod-sunod niyang tanong. Isang donor na nag-volunteer lang kanina, paliwanag ni Dr. Alcaraz. Hindi ko alam kung paano niya nalaman, pero nagpapasalamat ako sa Diyos na ginawa niya. Just tell me who it is. Git ni Rafael. Tiningnan ni Dr. Alcaraz ang hawak niyang papel. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Rafael. Isang nurse dito sa ospital. Ang pangalan niya ay Althea Reyes. Althea Reyes. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Rafael na parang isang putok ng baril sa gitna ng gabi. Isang pangalang pilit niyang ibinaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala. Ngunit ngayon ay bumabangon na parang isang multo. Napakapit siya sa braso ni Dr. Alcaraz na para bang kailangan niya ng suporta para hindi matumba. Hindi. Hindi maari. Isang masamang biro ba ito? Sigurado ka ba sa pangalan? Tanong niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Tumango si Dr. Alcaraz. Positive Raf Althea Reyes. Nasa lab na siya ngayon. Kinukunan na ng mga huling tests bago ang procedure bukas. Sa tabi niya, nakita ni Rafael ang pagbabago sa mukha ni Isabela. Ang ngiti nito ay napalitan ng isang malamig at matigas na ekspresyon. That woman? Paano niya nalaman? Anong kailangan niya? Sunod-sunod na tanong nito. Ang boses ay puno ng hinala. Pero hindi na nakikinig si Rafael. Isang utos ang namuo sa kanyang isipan. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang marinig mula mismo sa babaeng yon. Dalhin niyo siya sa opisina ko. Ngayon din. Ang hangin sa loob ng malawak niyang opisina ay tila hindi sapat para sa kanyang paghinga. Pabalik-balik siya sa paglalakad. Ang bawat hakbang ay puno ng bigat ng 5 taong nakalipas. Ano ang sasabihin niya? Ano ang dapat niyang maramdaman? Galit? Pasasalamat? Bumukas ang pinto. Pumasok si Thea. Hindi na siya ang babaeng nakahiga sa kama ng ospital na may mga mata ng isang sugatang usa. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay payat pa rin. Nakasuot ng simpleng uniforme ng nurse pero may kakaibang tatag sa kanyang mga mata. Isang tatag na hindi niya nakita noon. Sumara ang pinto at naiwan silang dalawa sa isang nakabibinging katahimikan. Ang tanging maririnig sa loob ng opisina ay ang mahinang ugong ng aircon at ang marahas na pagtibok ng puso sa dibdib ni Rafael. Tinitigan niya si Thea. Hinihintay itong magsalita. Hinihintay niyang humingi ito ng pera, ng pabor, ng kung anumang kapalit. Dahil sa mundo ni Rafael, lahat ng bagay ay may presyo. Pero hindi nagsalita si Thea. Nakatayo lang ito roon. Ang mga mata ay nakatingin ng diretso sa kanya. Walang takot. Walang pagmamakaawa. Si Rafael ang unang sumuko. Anong gusto mo? Tanong niya. Ang boses ay kasing lamig ng asero. Magkano? Nakita niya ang bahagyang pag-igting ng panga ni Thea. Isang mabilis na kislap ng sakit ang dumaan sa mga mata nito bago ito napalitan muli ng determinasyon. Walang nagbago sa'yo, doktor. Sagot ni Thea. Ang boses ay kalmado, ngunit may talim. Pera pa rin ang laman ng isip mo. Humakbang ito palapit sa kanyang mesa. Wala akong kailangan mula sa'yo. Kung gayon, bakit mo to ginagawa? Giit ni Rafael. Ang pagkalito ay nagsisimula nang maging inis. Huminga ng malalim si Thea. Ang mga sumunod na salita nito ay tumagos sa lahat ng pader na itinayo ni Rafael sa paligid ng kanyang puso. Para sa anak ko ang gagawin ko. Napatigil si Rafael. Hindi para sa'yo. Ang mga salitang iyon, binitawan ng may simpleng katotohanan, ay mas malakas pa sa anumang sampal. Biglang gumuho ang lahat ng teorya sa kanyang isipan.
Ang imahe ng isang sakim na babae ibigo ay biglang nabura at napalitan ng babaeng nasa harap niya ngayon, isang ina. Bago pa man siya makahanap ng sasabihin, bumukas ang pinto at pumasok si Isabela na may dalang ngiti. "Thea, buti naman at nandito ka na," sabi nito. Ang boses ay sobrang tamis na halos nakakasuya. "Nais lang naming magpasalamat. We are so grateful for your donation." Ang paraan ng pagbigkas ni Isabela sa salitang donation ay puno ng pang-iinsulto na para bang si Thea ay nagbibigay lang ng isang lumang damit, hindi isang piraso ng kanyang sarili para iligtas ang isang buhay. "Walang anuman." Maikling sagot ni Thea. Ang tingin ay hindi inaalis kay Rafael. "Of course, babayaran ka namin para sa abala mo." Dagdag ni Isabela, kumukuha ng isang tseke mula sa kanyang Hermes bag. "Just name your price." Doon na napuno si Thea. "Hindi lahat ng bagay nabibili ng pera, ma'am," sabi niya. Ang boses ay nanatiling kalmado pero matatag. "Kung papayag po kayo, gusto ko lang makita ang mga bata. Lalo na si Luna, bago ang procedure." Natigilan si Isabela. Naghahanap ito ng sasabihin, pero si Rafael na ang sumagot. "Sumunod ka sa akin." Ang paglalakad papunta sa silid ni Luna ay ang pinakamahabang paglalakad sa buhay ni Rafael. Si Thea ay nasa likod niya, si Isabela ay nasa tabi niya, at ang tensyon sa pagitan nilang tatlo ay halos hinihiwa ang hangin. Pagpasok sa silid, nakita nila ang tatlong bata. Si Luna ay nakahiga, maputla ngunit gising. Sa tabi niya, nagbabasa ng libro si Liam, habang si Lucas ay naglalaro sa isang tablet. Napatingin ang tatlo sa pagpasok nila. "Sino siya, Papa?" tanong ni Liam. Ang mga mata ay puno ng hinala, habang nakatingin kay Thea. Bago pa man makasagot si Rafael, sumingit na si Isabela. "She's a nurse, darling. She's here to help Luna get better." Lumapit si Thea sa kama. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Luna. Mainit. Totoo. "Hi." Bulong niya. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Nag-iwas ng tingin sina Liam at Lucas, bumalik sa kanilang ginagawa. Pero si Luna, sa kabila ng kanyang panghihina, ay tinitigan si Thea. At pagkatapos ng ilang sandali, isang maliit at mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon, para itong sinag ng araw na tumagos sa madilim na puso ni Rafael. Isang koneksyon na hindi maipaliwanag. Isang koneksyon na hindi kayang bilhin ng pera o sirain ng kasinungalingan. Nakita niya ang purong pagmamahal sa mga mata ni Thea. Ang parehong pagmamahal na nakita niya 5 taon na ang nakalipas. Ang pagmamahal na pinili niyang huwag paniwalaan. Kinagabihan, pagkatapos ng lahat, naiwan si Rafael na mag-isa sa kanyang opisina. Gulong-gulo ang isip. Ang imahe ng ngiti ni Luna, ang mga salita ni Thea, ang galit sa mga mata ni Isabela. Lahat ay naglalaban sa kanyang isipan. Pumasok si Isabela, ang muka ay seryoso, wala na ang peking ngiti. "Hindi ako mapakali sa babaeng yan, Raf," sabi nito. Bigla na lang siyang susulpot. Pagkatapos ng 5 taon, there's something wrong. "She's saving our daughter, Belle." "Or she's playing a long game," giit ni Isabela. Lumapit ito sa kanya. Inilapag ang isang maliit na bagay sa kanyang mesa. Isang itim na USB flash drive. "Raf, bago ka maniwala ulit sa kanya, panoorin mo muna to," sabi nito sa isang mahinang boses na puno ng pag-aalala. "Nakuha ko mula sa isang private investigator na inupahan ko noon pa. I wanted to be sure. For the kids' safety, please watch it first." Kinuha ni Rafael ang USB, malamig, mabigat. Tulad ng desisyong kailangan niyang gawin, ang ebidensya ng nakaraan laban sa nararamdaman niya sa kasalukuyan. Ang unang naramdaman ni Thea nang magising siya ay ang kirot. Isang mapurol na kirot sa kanyang balakang kung saan kinuha ang kanyang bone marrow.
Ngunit ang kirot na yon ay binaliwala niya dahil ang pangalawang naramdaman niya ay isang bagay na mas malakas pa, kaligayahan. Isang dalisay at payapang kaligayahan na idugtong na ang buhay niya sa buhay ng kanyang anak. Sa isang lugar sa loob ng ospital na ito, si Luna ay tumatanggap ngayon ng pagkakataon para mabuhay at siya ang nagbigay noon. Napangiti si Thea. Sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng 5 taong pagtitiis, nagkaroon ng saysay ang lahat. Kumusta ang pakiramdam mo? Isang pamilyar at malamig na boses ang pumutol sa kanyang mga iniisip. Dumilat siya at nakita si Dr. Rafael De Leon na nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Ang mukha nito ay hindi mabasa. Wala ang galit na nakita niya kahapon, pero wala rin ang pasasalamat na inaasahan niya. Tanging isang blankong pader. Okay lang po, sir. Mahina niyang sagot. Si Luna po. Kumusta na siya? The procedure was successful. She's responding well. Maikli nitong sabi. Pero hindi yan ang ipinunta ko rito. May isang bagay sa tono nito na nagdulot ng kaba sa dibdib ni Thea. May gusto lang akong linawin. Pagpapatuloy ni Rafael, kumuha ito ng isang makapal na brown folder mula sa ilalim ng kanyang braso. Hindi ito nagsalita. Sa halip, marahas nitong inihagis ang folder sa ibabaw ng kanyang kumot. Nagulat si Thea sa kilos nito. Nanginginig ang kamay niyang binuksan ang folder. Ang nasa loob ay hindi isang sulat. Ito ay isang set ng mga opisyal na dokumento. Isang medical record. Binasa niya ang nakasulat, ang pangalan niya, ang edad niya, at isang diagnosis na nagpatigil sa kanyang paghinga. Patient has a history of postpartum psychosis and narcissistic personality disorder. Shows signs of delusions and a tendency for manipulation. Ano? Ano to? Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Basahin mo pa. Utos ni Rafael, ang boses ay walang emosyon. Ibinuklat niya ang susunod na pahina. Isang incident report mula sa isang maliit na ospital sa probinsya ng Laguna. May petsang halos 6 na taon na ang nakalipas. Subject, Althea Reyes, was apprehended after attempting to sell her newborn child to a foreign couple. When confronted, patient exhibited extreme emotional distress and claimed the child was not hers. Gumuho ang mundo ni Thea. Ang mga salita ay lumabo sa harap ng kanyang mga mata. Hindi totoo to. Isang masamang panaginip. Hindi totoo yan, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Tumingin siya kay Rafael, nagmamakaawa. Sir, hindi ako yan, wala akong ibang anak. Isa itong kasinungalingan. Talaga ba? Tanong ni Rafael. Dahil ang pangalan at pirma ng doktor na nag-asikaso sa kaso mo ay nandyan, Dr. Antonio Ramirez, isang respetadong manggagamot mula sa Laguna. Dr. Ramirez, biglang nag-init ang ulo ni Thea sa kabila ng panlalamig ng kanyang katawan. Kilala niya ang pangalang iyon. Imposibleng hindi niya makilala. Si Dr. Ramirez ang laging karibal ni Rafael sa posisyon at parangal. Ang pinakamalaking kritiko niya sa loob ng komunidad ng mga doktor. Paanong? Isang bitag to, sabi ni Thea. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng biglaang lakas. Hindi niyo ba nakikita? Ginagamit nila ang pangalan ng kalaban ninyo para maging mas kapani-paniwala ang lahat. O baka naman ginagamit mo ang pangalan niya para pagdudahan ko ang ebidensya. Ganti ni Rafael, isang kislap ng galit ang sa wakas ay lumitaw sa kanyang mga mata. Akala ko nagbago ka na. Akala ko, para sa anak mo talaga ang ginagawa mo. Pero planado pala ang lahat ng ito. Ang pagbabalik mo, ang pagiging bayani. Lahat para makapasok ka ulit sa buhay namin. Tumayo siya at lumakad palayo. Huwag mo na akong gawing tanga, Althea. Hindi na ulit. Rafael, pakiusap. Sigaw niya, sinusubukang bumangon, ngunit pinigilan siya ng kirot sa kanyang katawan.
Hindi ko to ginawa. Maniwala ka sa akin. Pero hindi na lumingon si Rafael. Nagpatuloy ito sa paglakad hanggang sa tuluyan na itong mawala sa pinto. Naiwan si Thea na humihikbi, yakap-yakap ang mga dokumentong sumisira sa kanyang pagkatao. Paano? Sino ang may gawa nito? Isang kasinungalingang napaka-perpektong pagkakagawa. Isang kasinungalingan na kahit siya ay halos paniwalaan kung hindi lang niya alam ang totoo. Isang mahinang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Pumasok si Isabela, may dalang isang basket ng prutas at isang nangiting puno ng pekeng pag-aalala. "Thea, I heard what happened," sabi nito. Ang boses ay malambing. "I'm so sorry na kailangan mo pang pagdaanan to." Inilapag nito ang basket sa mesa at lumapit sa kama ni Thea. Tiningnan nito ang mga papel na hawak pa rin ng dalaga. "Alam mo, sinubukan kong kumbinsihin si Raf na baka nagkakamali lang siya." Pagpapatuloy ni Isabela na para bang isang anghel. Pero ang hirap paniwalaan ng isang tao kung ang ebidensya na mismo ang nagsasabi ng totoo. Di ba? Tinitigan ni Thea si Isabela. Sa likod ng maamong mukha, nakita niya ang demonyo. "Ikaw," bulong ni Thea. "Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito." Ang ngiti ni Isabela ay biglang nawala at napalitan ng isang malamig at mapanuyang ngisi. Yumuko ito. Inilapit ang kanyang bibig sa tainga ni Thea. "You can't win against me," bulong nito. Ang bawat salita ay puno ng lason. "Never." Tumayo ito ng tuwid. Muling ibinalik ang kanyang maskara ng pagiging isang mabuting tao. "Magpagaling ka, ha?" At tulad ng isang multo, lumabas ito ng silid. Iniwan si Thea sa isang katahimikang mas masahol pa sa kamatayan. Hindi pa natatapos ang araw nang pumasok ang Chief Nursing Officer, kasama ang isang babae mula sa HR department. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. "Miss Reyes," simula ng babae mula sa HR, "dahil sa mga bagong impormasyon tungkol sa iyong nakaraang medical history na nakarating sa pamunuan ng ospital, we are placing you on indefinite suspension, effective immediately." Ano po? Isang investigasyon ang isasagawa. Sa ngayon, hindi ka na muna pinahihintulutang pumasok sa lugar ng ospital maliban na lang kung ipapatawag ka. Isang security guard ang maghahatid sa iyo palabas kapag na-discharge ka na. Iyon na. Ang huling pako sa kanyang ataul. Iniligtas niya ang buhay ng kanyang anak para lang ipagtabuyan at tanggalan ng karapatang makita man lang ito mula sa malayo. Napasubsob si Thea sa kanyang unan. Hindi na siya umiyak. Wala nang luhang lumalabas. Tanging isang malamig at umaapoy na determinasyon ang nagsimulang mabuo sa kanyang puso. Hindi. Hindi siya papayag na matapos ang lahat ng ganito. Mayroong katotohanan ng ebidensya at mayroong katotohanan ang nararamdaman. Sa buong buhay ni Dr. Rafael De Leon, ang una ang palagi niyang pinaniniwalaan. Ang datos, ang mga resulta ng lab test, ang itim at puti. Ngunit sa mga araw na lumipas matapos niyang ipagtabuyan si Althea, ang pangalawa, ang hindi nagpatulog sa kanya. Ang medical records ay nakapatong pa rin sa kanyang mesa. Isang matibay na testimonya ng pagkakasala. Ngunit sa tuwing tinitingnan niya ito, hindi ang mga salitang nakasulat ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay ang mga mata ni Thea. Ang mga matang puno ng sakit, ng pagtataksil, ngunit hindi kailanman ng kasalanan. Hindi niya maipaliwanag ang gusot sa kanyang isipan. Upang mapanatag ang sarili, ginawa niya ang isang bagay na lohikal. Tumawag siya sa security office. "Gusto kong makita ang lahat ng CCTV footage mula sa araw na na-discharge si Nurse Reyes, lahat ng anggulo." Sa loob ng kanyang opisina, pinanood niya ang mga video sa kanyang computer. Nakita niya ang eksena. Si Thea, kasama ang isang gwardiya, ay malungkot na naglakad palabas ng pinto ng ospital. Tapos na. Iyon na dapat ang katapusan, pero hindi. Sa halip na umalis, nakita niya sa isang kamera sa labas na hindi dumiretso si Thea sa sakayan.
Sa halip, lumiko ito at pumasok sa maliit na kapilya ng ospital, isang lugar na bihira niyang puntahan. Inilipat niya ang camera feed sa loob ng kapilya. Doon, sa harap ng altar, mag-isa, nakita niya si Thea. Nakaluhod ito. Ang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Hindi ito galit. Hindi ito nagpaplano ng masama. Ito ay isang babaeng wasak. Isang babaeng nagdarasal. Isang bagay sa loob ni Rafael ang nakaramdam ng kirot. Ang imaheng iyon ay hindi tugma sa imahe ng isang mapanlinlang na sociopath na ipinipinta ng medical records. Samantala, sa mansyon ng mga De Leon, may isa pang pares ng mga matang nagmamasid. Si Liam, sa kanyang murang edad, ay isang batang mapanuri. Narinig niya ang mga kwento ni Mommy Belle tungkol sa kanilang masamang ina. Ngunit ang imahe ng nurse na may malungkot na mga mata na humawak sa kamay ni Luna ay hindi umaalis sa kanyang isipan. Nilapitan niya ang kanilang matandang kasambahay, si Yaya Loring, na nag-aalaga sa kanya mula pa noong sanggol siya. Yaya, kilala niyo po ba yung una naming mommy? Inosente niyang tanong habang naglalaro ng kanyang mga laruan. Napatigil sa pagtutupi ng damit si Yaya Loring. Isang mabilis na anino ng takot ang dumaan sa mukha nito. Lumingon ito sa paligid na parabang may nakikinig. Naku, Hiyo, bakit mo naman naitanong yan? Pabulong nitong sagot. Nakita ko po siya sa ospital. Siya po yung nurse na tumulong kay Luna. Giit ni Liam. Hindi naman po siya mukhang masama. Huminga ng malalim si Yaya Loring. Yumuko ito para maging kapantay ng bata. Ang nanay mo, si Thea. Simple lang siyang babae, Liam. Mabait siya. Bakit po siya umalis? Nag-aalangan si Yaya Loring. May mga bagay na mahirap ipaliwanag, Hiyo. Ang mahalaga, mahal na mahal ka niya. Huwag mong kakalimutan yan. Ang pag-aalangan sa boses ni Yaya Loring ay sapat na para kay Liam. Mayroong isang lihim. Isang lihim na ayaw ipaalam ni Mommy Belle. Sa kabilang dako, ang pagdududa ni Rafael ay nagtulak sa kanya na gawin ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Kinuha niya ang kanyang sasakyan at nagmaneho, hindi papunta sa isang mamahaling restaurant o golf course, kundi sa isang address na nakita niya sa 201 file ni Thea. Ang kanyang mamahaling European car ay tila isang alien sa makikitid at siksikang mga kalye ng Tondo. Ang ingay at gulo ng lugar ay isang malaking sampal sa kanyang tahimik at kontroladong mundo. Ipinark niya ang sasakyan sa isang eskinita at naglakad. Hinanap niya ang numerong nakasulat sa file at doon nakita niya ito. Isang maliit at luma, ngunit malinis na bahay. Mula sa malayo, nakita niya si Thea. Hindi ito nakikipagkita sa mga masasamang tao. Hindi ito nagsusugal o nagwawaldas ng pera. Nakatayo ito sa isang maliit na sari-sari store, bumibili ng gamot. Pagkatapos, pumasok ito sa loob ng bahay. Nagantay si Rafael sa loob ng kanyang kotse. Pagkaraan ng ilang minuto, sa siwang ng bintanang kurtina, nasilayan niya ang isang eksena. Si Thea, na may hawak na isang baso ng tubig, ay marahang inaalalayan ang isang matandang babae na nakahiga sa isang simpleng papag. Ang babae ay payat na payat. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Pinainom niya ito ng gamot at pagkatapos ay maingat niyang pinunasan ang noo nito ng isang basang bimpo. Kahit mula sa malayo, nakikita ni Rafael ang pagmamahal at pag-aalaga sa bawat kilos ni Thea. Ito ang inang may sakit. Ang dahilan kung bakit kinailangan ni Thea ng pera, 5 taon na ang nakalipas. Hindi isang kasinungalingan, isang masakit na katotohanan. Umupo si Rafael sa kanyang sasakyan, nalilito. Ang lahat ng nakikita niya ay sumasalungat sa lahat ng ebidensya na nasa kamay niya. Nang gabing iyon sa mansyon, habang naghahapunan, abala sa pakikipag-usap sa telepono, si Isabela. Akala niya ay walang nakikinig, pero mali siya. I already told you. Tapos na ang usapan. Narinig ni Liam na medyo inis na sabi ni Isabela habang papunta ito sa veranda
para sa mas pribadong pag-uusap. I sent you the final payment. Stop contacting me. Nagtago si Liam sa likod ng isang malaking halaman. Hindi niya maintindihan ang lahat, pero alam niyang may mali. Wala nang dapat pag-usapan pa, Ramirez. Dinig niyang sabi ni Isabela. Mas mahina na ngayon, pero mas may diin. The plan worked perfectly. He believes everything. Ngayon, kung ayaw mong madamay sa gulo, manahimik ka na lang. Ramirez, ang pangalan ay tumatak sa isipan ni Liam. Parang pamilyar. Narinig na ba niya yon sa kanyang papa? Matapos ang tawag, bumalik si Isabela sa hapagkainan na may ngiti sa labi na para bang walang nangyari. Pero si Liam, hindi na niya ito tiningnan sa parehong paraan. Kinabukasan, habang nasa eskwela ang mga bata at wala si Rafael, nagkaroon ng pagkakataon si Isabela na tawagan muli ang kanyang mga kasabwat. Hindi niya alam na si Liam ay umuwi ng maaga dahil masama ang kanyang pakiramdam. Dahan-dahang naglakad si Liam papunta sa study room ng kanyang ama kung saan madalas si Isabela. Narinig niya ulit ang boses nito. Dahil sa takot at kuryosidad, pumasok siya sa silid-aklatan sa tapat ng study. Sumilip siya sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakita niya si Isabela na nakatalikod. May kausap sa telepono at nakabukas ang laptop nito. Ano? Anong sinasabi mong nag-iimbestiga siya? Galit na tanong ni Isabela sa kausap. Calm down. Walang makikita si Rafael. Ang medical records ay airtight. Ang video ay convincing. There's nothing that can link it back to us. Video? Medical records? Lalo lang naguluhan si Liam. Nagkunwari si Isabela na kumalma. Okay, just lay low. Huwag kang gagawa ng kahit anong kahina-hinala. The price is too close to lose now. Ibinaba nito ang tawag at napabuntong hininga. Umupo ito sa harap ng laptop at may tiningnan. Mula sa kinatatayuan ni Liam, hindi niya makita ang screen, pero nakita niya ang pagbukas ng isang messaging app. Lumabas si Isabela ng study, marahil para kumuha ng maiinom. Ito na ang pagkakataon ni Liam. Mabilis at may kabog sa dibdib, pumasok siya sa study. Tiningnan niya ang laptop. Nakabukas pa rin ang messaging app. Hindi niya kilala kung sino ang kausap, pero ang pangalan sa screen ay Dr. R. At ang huling mensaheng ipinadala ni Isabela ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang simpleng mensahe na puno ng panganib. Siguraduhin mong walang sabit ang plano. Malapit na nating makuha ang lahat. Isang linggo. Isang linggo nang nakakulong si Thea sa 4 na sulok ng kanilang maliit na bahay na may tanging kasama ang halinghing ng kanyang inang may sakit at ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Ang bawat araw ay isang pakikibaka. Ang suspension sa ospital ay hindi lang tumanggal sa kanyang trabaho. Tinanggal nito ang tanging bintana niya para masilayan ang kanyang mga anak. Naramdaman niya ang unti-unting paggapang ng kawalan ng pag-asa. Madaling sumuko, madaling tanggapin na lang na ito na ang kanyang kapalaran. Isang biktima ng isang larong hindi niya maintindihan. Ngunit isang umaga, habang pinupunasan niya ang kanyang ina, nagsalita ito sa isang mahinang tinig. Anak, huwag kang susuko. Laban. Ang mga salitang iyon, bagamat hirap bigkasin, ay tumago sa puso ni Thea na parang kidlat. Tiningnan niya ang mukha ng kanyang ina. Isang mukhang puno ng pagmamahal at tiwala. Para sa kanya, lumalaban ang ina niya. Para kanino siya lalaban? Isang apoy ang biglang nag-alab sa kanyang dibdib. Hindi. Hindi siya papayag na tapusin ni Isabela ang kwento niya. Siya ang may akda ng sarili niyang buhay. Tumayo siya. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng isang linggo, mayroong determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi na siya iiyak. Kikilos siya. Hinalungkat niya ang kanyang lumang baul hanggang sa mahanap niya ang sobrang ibinigay sa kanya sa ospital, ang sobrang naglalaman ng kanyang huling sahod at separation pay. Kumuha siya ng sapat na halaga
para sa pamasahe. Nay, aalis lang po ako sandali. Sabi niya, hinalikan ng noo ng kanyang ina. May kailangan lang po akong patunayan. Sumakay siya ng bus, isang mahabang biyahe na tumagal ng halos 3 oras. Ang kanyang destinasyon, Santa Cruz, Laguna. Ang lugar kung saan matatagpuan ang probinsyal na ospital na nakasaad sa Peking Medical Records. Habang nasa biyahe, ang bawat kilometrong nilalakbay ng bus ay nagpapalakas sa kanyang loob. Ang takot ay napapalitan ng tapang. Ang pagiging biktima ay napapalitan ng pagiging mandirigma. Sa kabilang dako, sa loob ng malaking mansyon, isa ring bata ang nagsisimula ng kanyang sariling misyon. Ang mga salitang nabasa ni Liam sa laptop ni Isabela ay hindi na maalis sa kanyang isipan. Plano. Makuha ang lahat. Doktor, alam niyang kailangan niya ng tulong at ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya ay si Yaya Loring. Yaya, mayroon po bang mga gamit si Mama Thea na naiwan dito? Tanong niya isang hapon habang tinutulungan niya itong maglinis sa bodega. Nag-aalangan si Yaya Loring. Naku, Liam, bawal yan. Magagalit si Ma'am Isabela mo. Please, Yaya. Pakiusap ni Liam, ginamit ang lahat ng kanyang charm. Gusto ko lang po makita. Promise po, secret lang natin. Dahil sa pagmamahal sa bata, pumigay si Yaya Loring. Itinuro nito ang isang maliit at maalikabok na kahon sa ilalim ng isang lumang mesa. Diyan ko itinago ang ilan sa mga gamit niya nung pinaalis siya. Hindi ko na atim na itapon. Binuksan ni Liam ang kahon. Ang nasa loob ay mga simpleng bagay lang. Ilang damit, isang pares ng tsinelas at isang maliit, kulay rosas na notebook, isang diary. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Ang sulat kamay ay kapareho ng sulat kamay sa liham na minsan nang ipinakita sa kanya ni Isabela. Ang liham na nagsasabing iiwan sila ng kanilang ina. Pero ang mga salita ay ibang-iba. October 12, 3 buwan na sila sa tiyan ko. Naramdaman ko ang unang sipa ni baby boy number 1. Siguro magiging kasing seryoso siya ng papa niya. Ang saya-saya ko. November 28, nag-usap kami ni Dr. De Leon ngayon. Ang sabi niya, kailangan kong mag-ingat. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang ngumiti. Sana palagi na lang siyang ganon. January 5, malapit na. Konting tiis na lang. Liam, Lucas, Luna, ang aking 3 kayamanan. Kahit hindi tayo magkakasama, tandaan ninyo. Mahal na mahal kayo ni Mama. Naluha si Liam habang binabasa ang bawat pahina. Ito ang totoong boses ng kanyang ina. Isang boses na puno ng pagmamahal, hindi kasakiman. Ang liham na ipinakita ni Isabela. Kasinungalingan iyon. Bigla, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone, isang modelong may basic recording function na ibinigay sa kanya para sa mga school project. Maingat niyang itinago ito sa bulsa. May naisip siyang isang mapanganib, ngunit kinakailangang plano. Samantala, nakarating si Thea sa Laguna. Natagpuan niya ang address ng ospital. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang abandonadong gusali. Ang mga bintana ay basag. Ang pintura ay natutuklap na at isang malaking karatula ang nakasabit sa gate. Closed since 2018. 5 taon nang sarado. Imposibleng mayroon siyang medical record dito 6 na taon na ang nakalipas. Isang malaking piraso ng puzzle ang nahulog sa lugar. Ngayon, kailangan niya ng pruweba. Nagtanong-tanong siya sa mga kalapit na tindahan. May isang matandang babae na nagturo sa kanya sa bahay ng isang dating nurse na nagtrabaho sa ospital na yon bago ito magsara. Kinakabahan, kumatok si Thea sa pinto. Isang matandang babae na may mapuputing buhok ang nagbukas nito. Magandang hapon po. Ako po si Thea. Nurse din po ako. Pwede po ba kayong matanong?
Mabait ang matandang nurse at pinatuloy siya. Ipinaliwanag ni Thea ang kanyang sitwasyon. Ipinakita niya ang kopya ng pekeng medical record. Tiningnan ng matanda ang papel. Ang ospital namin? Imposible. Matagal na kaming sarado. Pagkatapos, ipinakita ni Thea ang litratong nahanap niya online. Isang litrato ni Dr. Antonio Ramirez mula sa isang medical conference. Kilala niyo po ba ang doktor na ito? Siya daw po ang pumirma sa record ko. Tinitigan ng matanda ang litrato. Kumunot ang noo nito. Umiling ito. Hindi yan doktor dito. Ni hindi ko nga yan nakita sa buong buhay ko. Huminto ito sandali na para bang may inaalala. Pero pamilyar ang mukha niya. Muli nitong tinitigan ang litrato, mas malapit ngayon. Biglang nanlaki ang mga mata nito sa pagkakakilala. Ay oo, hindi yan si Dr. Ramirez. Sabi ng matanda. Kilala ko yan. Taga dito yan dati. Pinsan niya ni Isabela Montenegro. Mga bulong-bulungan sa St. Michael's Medical Center ay naging isang sigaw. Sa bawat sulok na puntahan ni Rafael, nararamdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanya. Hindi na ito ang mga tingin ng paghanga para sa isang henyong siruhano, kundi mga tingin ng pag-uusisa, ng panghuhusga. Ang dating hari ng ospital ay unti-unti nang nawawalan ng korona. Ang mga kasinungalingang ikinalat ni Isabela at Ramirez ay gumapang na parang lason sa buong institusyon. May kwentong si Dr. De Leon daw ay unstable dahil sa personal na mga problema. May sabi-sabing binayaran niya ang isang babae para maging donor ng kanyang anak. Ang bawat kwento ay mas masahol pa sa nauna at lahat ay naglalayong sirain ang kanyang reputasyon. Alam ni Rafael na hindi na niya ito maaaring palampasin. Kailangan niyang harapin ang ahas sa sarili nitong lungga. Walang katok-katok, marahas niyang binuksan ang pinto ng opisina ni Dr. Antonio Ramirez. Natigilan sa pagsusulat ang doktor, ngunit mabilis na napalitan ng isang mapagkunwaring ng ngiti ang kanyang pagkagulat. Raf, anong maipaglilingkod ko sa'yo? Hindi umupo si Rafael. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang presensya ay tila nagpaliit sa espasyo. Huwag na tayong magplastikan pa, Antonio. Malamig niyang sabi. Alam kong may kinalaman ka sa pekeng medical records ni Althea Reyes. Tumawa si Ramirez, isang tawang halatang peke. Ano bang sinasabi mo? I'm just as shocked as you are. Nakita ko ang records. Nakakaawa ang babae, pero trabaho lang. I had to report what I saw. Talaga ba? Tanong ni Rafael, dahan-dahang lumapit sa mesa nito. Dahil ang ospital sa Laguna ay 5 taon nang sarado. At ang pirma mo, madaling pekein. Hindi natinag si Ramirez. Sumandal ito sa kanyang silya, puno ng kumpiyansa. Kung may akusasyon ka, Raf, dalhin mo sa board. Pero kung wala kang ebidensya, baka dapat mag-ingat ka. Baka isipin nilang nasisiraan ka na ng bait dahil sa stress. Isang direktang banta, isang hamon. Tinalikuran ni Rafael si Ramirez nang walang isa pang salita. Tama ito. Wala siyang matibay na ebidensya, tanging hinala. At sa mundong ginagalawan niya, walang halaga ang hinala. Pag-uwi niya sa mansyon ng gabing iyon, isang eksena ang lalong nagpatiim ng kanyang bagang. Sa kanilang sala, masayang nagiinuman ng wine sina Isabela at Dr. Ramirez. Ang kanilang mga tawanan ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bahay para silang nagdiriwang. Isang selebrasyon para sa nalalapit na pagbagsak niya. Oh darling, you're home, sabi ni Isabela. Tumayo para salubungin siya. Nandito si Tony, kinukumusta ka lang daw. Tiningnan ni Rafael si Ramirez nang may pagkasuklam. Get out of my house. Mahinahon, ngunit may bigat niyang utos. Nawala ang nangiti sa mukha ni Isabela, ngunit si Ramirez ay ngumisi lang. Sige, aalis na ako. Magkita na lang tayo. Sa meeting bukas. Umalis si Ramirez, iniwan ang isang mabigat na katahimikan. Hinarap ni Rafael si Isabela. Anong ginagawa niya dito?
He's a friend, Raf. What's wrong with you? Huwag ako, Belle. Alam ko na ang laro ninyo. Pumasok siya sa kanyang study at isinara ang pinto ng malakas. Gulong-gulo ang isip. Para siyang isang hayop na nakakulong. Walang makitang labasan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Sa screen, lumitaw ang pangalan, Althea Reyes. Tinitigan niya ito. Isang parte sa kanya ang gustong sumagot. Isang parte sa kanya ang gustong marinig ang boses nito, ang gustong maniwala. Ngunit ang pagod, ang galit, ang pagdududa, mas nanaig ang mga ito. Ano na namang drama ito? Isip niya, hindi ko kaya ngayon. Pinindot niya ang silence. Itinabi niya ang cellphone at sinapo ang kanyang noo. Sa labas ng study, narinig ni Liam ang pag-uusap. Narinig niya ang pagdating at pag-alis ni Dr. Ramirez. At ngayon, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Nang bumalik sa sala sina Isabela at Ramirez para tapusin ang kanilang pag-uusap, ang maliit na cellphone ni Liam ay nakatago na sa ilalim ng isang flower vase. Ang record button ay naka-on. Nang wala ng ibang tao, bumalik si Liam at kinuha ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kamay niyang pinindot ang play. Ang galing ng plano natin, Belle. Boses ni Ramirez. He totally bought it. Ang buong ospital naniniwala na si Raulo ang babaeng yon. Of course. Sagot ni Isabela, may halong pagmamalaki sa boses. Ang mga taong tulad ni Raf, masyadong naniniwala sa ebidensya. Bigyan mo sila ng papel na may pirma ng doktor at yun na ang katotohanan para sa kanila. Ang tanga. Paano ngayon? Bukas na ang board meeting. Hayaan mo sila. I will be there as the concerned wife. Ako ang magpapatunay na unstable si Raf. With his position gone at sa akin mapupunta ang simpatya ng lahat, mas madali kong makukuha ang kontrol sa yaman ng mga De Leon. At ikaw naman, you will be the next chief of surgery. Happy? Very happy. Pinatay ni Liam ang recording. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang papa. Kailangan niyang tulungan ang kanyang papa. Kinabukasan. Ang araw ng paghuhusga. Ang boardroom ng St. Michael's ay malamig at tahimik. Nakaupo sa isang dulo ng mahabang mesa, ang mga miyembro ng Board of Directors, ang kanilang mga mukha ay parang mga maskarang bato. Pumasok si Rafael. Pagod ang kanyang itsura, ngunit may apoy pa rin sa kanyang mga mata. Tumayo siya sa harap nila, handa para sa anumang ibabato sa kanya. Dr. De Leon, simula ng chairman, si Mr. Elizalde, we have called this emergency meeting to ask you to formally explain the serious allegations that have been circulating. These accusations, involving your personal life and your professional judgment, are affecting the reputation of this hospital. Huminga ng malalim si Rafael, naghahandang magsalita, naghahandang lumaban kahit wala siyang armas. Ngunit bago pa man siya makabuka ng bibig, bumukas ang pinto ng boardroom. Lahat ay napalingon. Pumasok si Isabela. Nakasuot ng isang simpleng itim na bestida, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang mukha ay puno ng isang pinaghalong lungkot at determinasyon. Mukha siyang isang biktima na naghahanap ng hustisya. Tumingin siya sa chairman. Mr. Elizalde, mga miyembro ng board, I'm sorry to interrupt, but as Dr. De Leon's wife, I am here to testify. Mayroon po akong dapat sabihin. Ang pagpasok ni Isabela ay nagdulot ng isang alon ng pagbulungan sa loob ng boardroom. Si Rafael, na nakatayo sa harap na parang isang akusadong hinahatulan, ay napatingin sa kanya. Ang kanyang asawa, ang babaeng nangakong susuportahan siya. Ngunit ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi suporta, kundi isang bagay na mas malalim, isang bagay na tila kinakalkula. Mrs. De Leon, sabi ng chairman, si Mr. Elizalde, ang boses ay mas malumanay na ngayon. This is a private meeting of the board. I know, sir. Malungkot na sagot ni Isabela. Humakbang ito palapit sa mesa. At iyon po ang dahilan kung bakit ako naririto. Dahil ang pinag-uusapan ninyo ay hindi lang isang doktor.
Pinag-uusapan ninyo ang asawa ko. Umupo siya sa isang bakanteng silya. Ang bawat kilos niya ay puno ng kahinahunan at dignidad. Isang perpektong pagganap. Mahal na mahal ko po ang asawa ko. Simula niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Sapat lang para maging kapani-paniwala. At dahil sa pagmamahal na yon, hindi ko na po kayang manahimik. Ang totoo po, si Rafael, he has not been himself lately. Isang-isang lumingon ang mga miyembro ng board kay Rafael. Ang kanilang mga muka, na kanina'y matigas, ay unti-unting nagpapakita ng simpatiya para kay Isabela. The pressure of his work, ang pagbabalik ng babaeng nanloko sa kanya noon. It's too much for him. Pagpapatuloy ni Isabela, isang butil ng luha ang maingat na pumatak mula sa kanyang mata. He's become paranoid, distrustful. Nakikita niya ang mga bagay na wala naman doon. I'm worried. I am very, very worried for his mental state. Iyon na, ang huling patalim. Isang direktang pag-atake sa kanyang katinuan sa harap mismo ng mga taong may hawak ng kanyang karera. Naramdaman ni Rafael na nanlamig ang kanyang buong katawan. Tiningnan niya ang mga mukha sa paligid niya. Si Dr. Chua, na dati humahanga sa kanya, ay nakayuko na ngayon. Si Mrs. Santiago na palaging ngumingiti sa kanya, ay nakatingin sa kanya ng may awa. Talunan na siya. Paano niya lalabanan ang isang kwentong mas kapani-paniwala pa sa katotohanan? Paano niya lalabanan ang luha ng isang nag-aalalang asawa? Kaya po ako naririto. Pagtatapos ni Isabela, ang boses ay basag. Para pakiusapan kayo. Bigyan ninyo siya ng panahon. A leave of absence perhaps. Para maalagaan ko siya. Para maibalik namin ang dating Dr. De Leon na kilala at nire-respeto nating lahat. Isang perpektong pagtatapos. Hindi siya ang kontrabida. Siya ang tagapagligtas. Natahimik ang buong silid. Tanging ang mahinang paghikbi ni Isabela ang maririnig. Tiningnan ng chairman si Rafael. Ang kanyang mukha ay pununo ng pagkadismaya. Dr. De Leon, do you have anything to say to this? Bubuka na sana ang bibig ni Rafael kahit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Blag! Isang malakas na kalabog ang gumulat sa lahat. Ang pinto ng boardroom ay bumukas nang may puwersa. Sa pintuan, nakatayo ang isang maliit na figura, humihingal. Ang kanyang uniforme sa eskwela ay medyo gusot. Ang kanyang buhok ay magulo. Liam? Bulong ni Rafael, hindi makapaniwala sa nakikita. Sinungaling po siya. Ang maliit na boses ni Liam ay umaling-awngaw sa silid na parang isang kulog. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Itinuro niya ang kanyang daliri, hindi sa kanyang ama, kundi kay Isabela. Mommy Belle is a liar. Napatayo si Isabela, ang kanyang muka ay nagpapakita ng perpektong pagkagulat. Liam, sweetie, what are you doing here? This is for grown-ups. Pero hindi natinag si Liam. Puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Naglakad siya papunta sa mesa. Ang kanyang maliliit na binti ay nanginginig ngunit tuloy-tuloy. Hawak niya ang isang lumang cellphone. Papa, I'm sorry po, sabi niya. Tumingin kay Rafael. Pero kailangan ninyong marinig to. Mabilis niyang kinuha ang audio cable mula sa projector at isinaksak ito sa kanyang cellphone. Ang mga miyembro ng board ay nagkatinginan, nalilito, ngunit walang pumigil sa bata. Pinindot ni Liam ang play. Isang mahinang static ang unang narinig. At pagkatapos, isang boses. Ang boses ni Dr. Ramirez. Ang galing ng plano natin, Belle. He totally bought it. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Ang kulay sa kanyang muka ay unti-unting nawala. Sumunod ang kanyang boses, malinaw at hindi maikakaila, mula sa mga speaker na nakakabit sa silid. Ang mga taong tulad ni Raf, masyadong naniniwala sa ebidensya. Bigyan mo sila ng papel na may pirma ng doktor at yun na ang katotohanan para sa kanila. Ang tanga. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid.
Si Dr. Ramirez at si Isabela. Nag-uusap, umaamin, nagpatuloy ang recording. Mas madali kong makukuha ang kontrol sa yaman ng mga De Leon. At ikaw naman, you will be the next chief of surgery. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa ataul ng kasinungalingan ni Isabela. Ang bawat pangungusap ay isang sinag ng liwanag na tumutunaw sa dilim na bumalot kay Rafael. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang nanaig. Lahat ng mata na kanina'y puno ng awa para kay Isabela ay ngayon puno na ng pagkasuklam. Tumingin sila sa kanya, ang babaeng umiiyak kanina, na ngayon ay nakatayo na parang isang estatwang yelo. Ang kanyang magandang mukha ay hindi na mabasa. Ang maskara ay tuluyan ng nabasag. Inilalantad ang halimaw sa likod nito. Naramdaman ni Rafael na parang nabunutan siya ng tinik. Ang bigat sa kanyang dibdib, ang pagdududa sa kanyang isipan, ang galit sa kanyang puso. Lahat ay biglang naglaho. Ang natira ay isang malamig at malinaw na katotohanan. Tiningnan niya si Liam na nakatingin sa kanya, nag-aalala. Ngumiti siya sa kanyang anak, isang tunay na ngiti. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang tingin sa babaeng sumira sa tiwala niya 2 beses. Tumingin siya sa chairman na ngayon ay nakatingin sa kanya, naghihintay ng kanyang sasabihin. Ang lahat sa silid ay naghihintay. Huminga ng malalim si Rafael. Ang kanyang boses nang sa wakas ay nagsalita siya ay hindi galit. Hindi ito malakas. Ito ay kalmado, kontrolado. At iyon ang mas nakakatakot sa lahat. Tumawag kayo ng security. Nakarating kay Thea ang balita na parang isang malakas na alon. Isang tawag mula sa isang dating katrabaho. Ang boses nito ay puno ng pananabik at hindi makapaniwalang tono. Thea, kailangan mong pumunta dito sa ospital. Bilis, tungkol kay Ma'am Isabela. Hindi na siya nagtanong pa. Isang pamilyar na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Kaba na may halong takot. Ngunit sa ilalim nito, may isang maliit na kislap ng pag-asa. Pagdating niya sa lobby ng St. Michael's, isang eksena ng kaguluhan ang bumungad sa kanya. Mga reporter, mga kamera, mga pulis. At sa gitna ng lahat, si Isabela. Hindi na siya ang reynang may kumpiyansang naglalakad sa mga pasilyo. Ang babaeng kinakaladkad ngayon ng 2 security guard habang ang mga pulis ay sumusunod sa likuran ay isang babaeng talunan. Ang kanyang buhok ay gulo. Ang kanyang mamahaling bestida ay lukot. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagtanggi. Hindi niyo ako pwedeng galawin. Sigaw niya, ang kanyang boses ay hindi na malambing, kundi matinis at puno ng lason. I am Isabela Montenegro. Asawa ako ni Dr. De Leon. Bitiwan niyo ako. Nagkatitigan sila. Sa isang saglit, sa gitna ng kaguluhan, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Thea sa mga mata ni Isabela, hindi ang pagsisisi, kundi ang purong pagkamuhi. Isang pagkamuhing nagsasabing, hindi pa tayo tapos. Ngunit hindi natakot si Thea. Sa halip, isang malaking bigat ang tila nabunot mula sa kanyang puso. Ang bigat ng lahat ng kasinungalingan, ang bigat ng lahat ng sakit. Tapos na. Nang mawala na sa paningin si Isabela, dahan-dahang humupa ang kaguluhan. At sa paghupa nito, isang figura ang natira sa gitna ng labi, nakatingin sa kanya. Si Rafael. Naglakad ito palapit sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay tila mabigat. Walang bakas ng pagiging arogante. Walang bakas ng lamig. Ang nakikita ni Thea ngayon ay isang lalaking hubad sa lahat ng kanyang depensa. Tanging ang bigat ng kanyang pagkakamali ang nakasulat sa kanyang mga mata. Huminto ito sa harap niya. Walang nagsalita. Hinihintay ni Thea ang mga salitang sorry o patawad. Ngunit walang lumabas sa bibig nito. Tinitigan lang siya nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa niya nakikita dati mula rito. Isang malalim, hindi masabing pagsisisi at kahihiyan.
At sa katahimikang iyon, naintindihan ni Thea. May mga pagkakamaling masyadong malaki para madaan sa simpleng salita. Papa! Ang katahimikan ay binasag ng tatlong maliliit na boses. Mula sa likuran ni Rafael, tumakbo sina Liam, Lucas, at ang nangayon ay mas malusog ng si Luna. Ngunit hindi sila tumakbo papunta sa kanilang ama. Tumakbo sila papunta sa kanya. Naramdaman ni Thea ang pagyakap ng maliliit na braso sa kanyang mga binti. Napaluhod siya, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa bigat ng kaligayahang biglang bumuhos sa kanyang puso. Niyakap niya silang tatlo ng mahigpit, nilanghap ang kanilang amoy, dinama ang init ng kanilang mga katawan. Mama, ang bulong ni Luna, ang nagpabagsak sa mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ikaw po ang mama ko. Opo, hikbi ni Thea. Ako ang mama ninyo. Ako nga. We know po, sabi ni Liam. Ang boses ay matatag. We heard everything. Sorry po. Sorry po hindi kami naniwala agad. Umiling si Thea. Hinalikan ang tuktok ng ulo ng bawat isa. Shh! Wala kayong kasalanan. Ang mahalaga, magkakasama na tayo. Mula sa kanyang kinatatayuan, pinanood ni Rafael ang eksena. Ang pamilyang winasak niya, ngayon ay muling nabubuo sa harap niya. Ngunit alam niya, hindi pa siya bahagi nito. Isa pa siyang dayuhan. Kinabukasan, humarap si Rafael sa media. Sa isang press conference na ginanap sa ospital, ginawa niya ang isang bagay na hindi pa niya nagagawa sa buong buhay niya. Inamin niya ang kanyang pagkakamali. I was blinded, sabi niya sa harap ng mga kamera. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit puno ng pagsisisi. Blinded by past hurts and my own arrogance, I failed to see the truth that was right in front of me. I publicly apologized to one person who deserves none of what happened. Miss Althea Reyes. She is not just a hero who saved my daughter's life. She is, and always has been, a good and loving mother. Napanood ni Thea ang lahat mula sa isang TV screen sa loob ng isang silid sa ospital na ipinahanda para sa kanya. Sa tabi niya, ang kanyang mga anak ay masayang naglalaro. Pagkatapos ng press conference, pumasok si Rafael sa silid. May dala itong isang maliit na bagay sa kanyang kamay. Hindi ito bulaklak, hindi ito alahas, isang susi. Inilahad niya ito kay Thea. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ito, simula niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Ang susi ng bahay ninyo. Tumingin siya sa mga bata. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Thea. Kung papayag ka, at ang mga bata, oras na para umuwi kayo. Ang mansyon ng mga De Leon ay hindi na isang malamig at tahimik na lugar. Sa unang umaga pagkatapos umuwi ni Thea at ng mga bata, nagising si Rafael sa isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig sa loob ng bahay, ang tunog ng totoong halakhak. Mula sa kanyang silid, narinig niya ang maliliit na mga yabag, ang hagikgikan ni na Lucas at Luna, at ang kalmadong boses ni Thea na nagsasabing, dahan-dahan lang, baka madulas kayo. Pagbaba niya para sa almusal, isang eksena ang bumungad sa kanya na tila mula sa isang panaginip. Si Liam ay nagbabasa sa isang sulok, si Lucas at Luna ay nag-uunahan sa pag-upo, at si Thea, na nakasuot ng isang simpleng bestida, ay tumutulong kay Yaya Loring sa paghahanda ng mesa. Ang mansyon ay naging isang tahanan, ngunit alam ni Rafael na hindi pa siya tunay na kabilang dito. Good morning, Papa! Bati ng mga bata. Good morning! Sagot niya. Sinubukang ngumiti. Umupo siya sa kanyang karaniwang pwesto, sa dulo ng mesa, ngunit ang espasyo sa pagitan niya at ng iba pa ay tila mas malawak kaysa dati. Si Thea ay umupo sa kabilang dulo, naglalagay ng pagkain sa plato ng mga bata. Iniiwasan ng kanyang tingin, hindi ito galit. Naiintindihan ni Rafael, ito ay pag-iingat. Ito ang pader na itinayo ni Thea para protektahan ang kanyang puso, isang pader na siya mismo ang nagturo sa kanyang itayo.
Hindi madali ang paghilom. Alam iyon ni Rafael. Hindi sapat ang isang sorry. Hindi sapat ang pagbibigay ng susi. Ang tiwala, kapag nasira, ay kasing hirap buuin ng isang basag na salamin. Kaya't nagpasya siya. Hindi na niya gagamitin ang kanyang mga salita. Gagamitin niya ang kanyang mga gawa. Kinansela niya ang lahat ng kanyang non-emergency surgeries sa loob ng 1 linggo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, umuuwi siya ng maaga. Hindi na siya nagkukulong sa kanyang study. Sa halip, umuupo siya sa sala, tahimik na pinapanood ang kanyang mga anak na maglaro kasama ang kanilang ina. Isang hapon, nakita niya si Thea na sinusubukang ayusin ang buhok ni Luna. Ang maliliit na daliri ng bata ay hindi mapakali at si Thea ay nahihirapan. "Ako na!" alok ni Rafael. Ang kanyang boses ay nag-aalangan. Nagulat si Thea. Nagkatinginan sila sandali bago dahan-dahang tumango si Thea at ibinigay sa kanya ang suklay at laso. Ang mga kamay ni Rafael, na sanay sa presisyon at kumpiyansa sa loob ng operating room, ay naging biglang-bigla at nanginginig. Ang mga hibla ng buhok ni Luna ay mas maselan kaysa sa anumang ugat na kanyang tinatahi. "Ouch, Papa!" reklamo ni Luna nang medyo mahigpitan niya ang pagkakahila. "Sorry, baby, sorry," mabilis niyang sabi. Mula sa malayo, nakita niya si Thea na nakatingin. May isang maliit, halos hindi makitang nangiti sa kanyang mga labi. Hindi itong ngiti ng panunuya, kundi ngiti ng pag-unawa. Sa huli, nagawa niyang talian ang buhok ni Luna, isang tabingi at magulong ponytail. Ngunit nang makita ni Luna ang sarili sa salamin, pumalakpak ito. "Wow! Thank you, Papa." Isang bagay na mainit ang kumalat sa dibdib ni Rafael, isang pakiramdam na mas matimbang pa kaysa sa anumang parangal na natanggap niya. Nagsimula siyang gawin ang mga maliliit na bagay. Siya ang naghahatid sa mga bata sa eskwela. Sinusubukan niyang magluto ng almusal tuwing Sabado, na kadalasan ay nauuwi sa sunog na itlog at masayang tawanan. Isang araw, umuwi siyang may kasama, isang team ng mga construction worker. "Anong ginagawa nila?" tanong ni Thea. "Inaayos ko ang guest house sa likod ng hardin," sagot niya. Para sa nanay mo, para hindi ka na mahirapang bumisita, para makasama mo na siya dito." Natigilan si Thea. Tinitigan niya si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mag-init. "Hindi mo kailangang gawin yan." "Kailangan," sabi ni Rafael. Ang boses ay seryoso. "At dinala ko na rin ang mga gamit niya mula sa pinakamagaling na espesyalista sa kidney. Ako na ang bahala sa lahat." Walang sinabi si Thea. Tumalikod lang ito at pumasok sa loob. Ngunit ng gabing iyon, habang nagbabasa siya ng kwento para sa mga bata bago matulog, naramdaman niya ang presensya ni Rafael sa may pintuan. Hindi ito pumasok. Nakatayo lang ito roon, tahimik na nakamasid, na para bang isang taong nag-aabang sa labas ng isang bahay na hindi pa siya sigurado kung welcome ba siya. Ang kanyang puso, na dati kasing tigas ng bato, ay puno ngayon ng isang emosyong hindi niya maipaliwanag. Isang halo ng kaligayahan at matinding pagsisisi. Nang makatulog na ang mga bata, maingat na tumayo si Thea at isinara ang libro. Lumabas siya ng silid at nakita si Rafael na nakatayo pa rin doon. Akala niya ay aalis na ito. Ngunit sa halip nagsalita si Thea. Isang ngiti, isang maliit, mahiyain, ngunit tunay na ngiti. Ang unang tunay na ngiti na ibinigay nito sa kanya mula nang bumalik ito. "Salamat, Raf," sabi niya sa isang mahinang boses. "Para sa lahat." Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong yon, walang Dr. De Leon at walang inupahang ina. Tanging isang lalaki at isang babae na nasa simula ng isang mahabang daan pabalik sa isa't isa, na may hawak na isang babasaging pangako ng pag-asa. Isang taon. Isang taon ng maliliit na hakbang, ng mahinahong pag-uusap sa gabi, ng mga tawanan sa hapagkainan,
at ng unti-unting paghilom ng mga sugat na mas malalim pa sa nakikita ng mata. Ang dating mansyon ng mga De Leon ay tuluyan ng naging tahanan ng pamilya, Reyes De Leon. Ang guest house sa hardin ay puno na ngayon ito ng buhay, kung saan ang ina ni Thea ay masayang nagpapalakas, malayo sa ingay at alikabok ng dati nilang tirahan. Si Yaya Loring ay hindi na lang isang kasambahay, kundi isang lola sa mga bata. Palaging may ngiti sa labi. Ang pinakamalaking pagbabago ay makikita kay Dr. Rafael De Leon. Hindi na siya ang malamig at aroganteng siruhano. Bagamat nananatili ang kanyang galing sa operating room, ang tunay na buhay niya ay nagsisimula pag-uwi niya ng bahay. Ang kanyang mga kamay, na dating para lang sa pagliligtas ng buhay ng iba, ay natuto ng magtali ng sapatos, magpunas ng luha, at humawak sa kamay ng babaeng minamahal niya. Isang maaraw na Sabado ng hapon, naglatag sila ng isang malaking kumot sa malawak na hardin para sa isang simpleng picnic. Walang mga bisita. Sila-sila lang. "Papa, mas mataas ang lipad ng saranggola ko." Sigaw ni Lucas habang tumatakbo, hawak ang pising hinihila ng hangin. "Ako naman, tignan mo mama," sabi ni Luna. Ipinapakita ang kanyang korona na gawa sa mga bulaklak ng gumamela. Si Liam naman ay tahimik na nakaupo sa tabi ni Thea. Nagbabasa ng libro, ngunit paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanyang mga kapatid na may ngiti. Mula sa kanilang kinauupuan, pinanood ni Thea at Rafael ang kanilang mga anak. Ang eksenang ito, simple, payapa, perpekto, ay isang bagay na inakala ni Thea na sa panaginip lang niya makikita. Masaya sila, bulong ni Thea, nakasandal ang ulo sa balikat ni Rafael. "Masaya tayo." Pagtatama ni Rafael, hinawakan ang kamay ni Thea at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Ilang sandali silang natahimik, ninanamnam ang kapayapaan ng sandaling iyon. Pagkatapos, bumitaw si Rafael sa pagkakahawak at may kinuha sa picnic basket. Hindi ito isang singsing na may malaking diamante. Hindi ito isang mamahaling regalo. Ito ay isang maliit na sobre. Sa loob, isang piraso ng papel, isang card na gawa ng 3 bata. Sa harap, may isang magulong drawing ng 5 tao na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang bahaghari. At sa loob, sa sulat kamay ng mga bata, nakasulat ang mga salita, "Para sa pinakamagaling na mama at papa sa mundo." Napaluha si Thea habang binabasa ito. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng purong kaligayahan. "May isa pa," sabi ni Rafael. May kinuha siyang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa pagkakataong ito, isa ngang singsing, ngunit hindi ito magarbo. Simple lang ito, isang maliit na bato na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Lumuhod si Rafael sa damuhan sa harap ni Thea at ng kanilang mga anak na ngayon ay nakatingin na sa kanila. "Thea," simula niya. Ang kanyang boses ay seryoso, ngunit puno ng pagmamahal. "Alam kong wala akong karapatang humingi pa ng kahit ano mula sa'yo. Binigyan mo ako ng 3 napakagandang anak. Tinuruan mo akong maging isang ama. Tinuruan mo akong magtiwala muli. Higit sa lahat, tinuruan mo akong magmahal ng totoo." Huminga siya ng malalim. "Hindi ko nababalikan ang nakaraan para itama ang mga pagkakamali ko. Pero kaya kong harapin ang hinaharap para siguraduhing hindi na mauulit ang mga yon. Althea Reyes, papayag ka bang bigyan ako ng panghabang buhay na pagkakataon para patunayan sa iyo at sa mga anak natin kung gaano ko kayo kamahal? Will you marry me?" Ang mga bata ay nagsimulang magtatalon. "Yes, Mama, say yes." Tiningnan ni Thea ang mga mata ni Rafael. Wala na ang anino ng pagdududa. Wala na ang lamig ng nakaraan. Tanging ang sinseridad, pagmamahal, at ang pangako ng isang panghabang buhay na pagsasama. Tumango si Thea. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Oh, Raf, yes." Isinuot ni Rafael ang singsing sa kanyang daliri. Tamang-tama.
Sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, sa gitna ng tawanan ng kanilang mga anak, naglapat ang kanilang mga labi. Hindi ito isang halik ng matinding pagnanasa, kundi isang halik ng kapayapaan. Isang halik na nagsasara sa isang kabanata ng sakit at nagbubukas ng isang bagong aklat na puno ng pag-asa. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Thea habang pinapanood nila ang kanilang mga anak na muling nagtatakbuhan. Tiningnan niya ang babaeng nasa tabi niya, ang babaeng dumaan sa impyerno dahil sa kanya, ngunit sa huli ay nagdala sa kanya sa langit. Natagpuan ko na ang puso ko, bulong niya. At ikaw yun, Thea, kayo ng mga anak natin. Ngumiti si Thea, isang nangiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Isang nangiting sumasalamin sa lahat ng pag-ibig na kaya niyang ibigay. Ang kanilang tahanan ay hindi na binuo ng semento at mamahaling muebles, kundi ng isang bagay na mas matibay, ang tiwalang sinubok ng panahon at ang pag-ibig na sa wakas ay nagkamit ng katarungan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Rafael at Thea, isang kwentong sinubok ng kasinungalingan ngunit pinatatag ng wagas na pagmamahalan. Maraming salamat, mga minamahal naming tagapakinig, sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang patak ng luha ni Thea hanggang sa huling nangiti ng tagumpay, naramdaman namin ang inyong suporta at pagmamahal. Habang isinusulat namin ang kwentong ito, iisa lang ang laging nasa aming isipan, ang di matatawarang lakas ng isang ina at ang kapangyarihan ng katotohanan. Nais naming iparating na gaano man kadilim ang nakaraan at gaano man kasakit ang mga pagsubok, laging may pag-asang naghihintay. Ang tunay na pag-ibig ay hindi natatapos sa mga matatamis na salita, kundi pinapatunayan sa mga gawa, sa pagpapatawad, sa pag-unawa, at sa pagpili na bumangon muli ng magkasama. Sana'y napulutan ninyo ng inspirasyon ng kwento ni na Raf at Thea. At ngayon, nais naming marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? Aling bahagi ng kwento ang hindi ninyo malilimutan? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga mensahe ang nagsisilbing ilaw at inspirasyon sa aming patuloy na pagkukwento. Hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na audio drama na tiyak nakikiliti sa inyong mga puso. Nagmamahal, Love Kilig TV.